Welcome to Binmalay, Pangasinan. So look at this, the sunset. Wow. Find the one in Region 1. Love the Philippines. Since bata pa ako, sir, tinuruan po ako ng parents ko na gumawa. So mga sako-sako talaga sila dito. So malakihan talaga. O 550, so parang 55 lang. Ang mura lang. Ay no, ang sarap nung sabaw nito. Lechon ng Mapandan. Let's go. Maabot siya. 2 kilos yung pinakamalaki. So, ayun na, ulilipat na nila yung buong kawa ng Sinako. UMM's Bagong of Pangasinan. Sundot Pulangot ng Lingayen. Good morning mga ka-wonder! Welcome to another vlog and another series dito sa ating YouTube channel. And guess what? We got invited by Department of Tourism Philippines. So, andito tayo ngayon sa Pusorobio, Pangasinan kasi meron tayong invitation nga from DOT. So, this is MyCan Leg 4. So, this one is discovering the flavors of North through a gastronomic experience. So we were one of the guests. So thank you DOT for inviting us. So actually, andito na tayo sa event. Ayan, mag-i-start na yung event natin. And sinundo tayo sa town proper natin sa San Carlos. So, di ba, ang kahapon nasa Sagada tayo, ngayon is dire-diretso siya. So, hindi ko to imi-miss. Alam niyo kung bakit, kasi malapit siya sa puso ko kasi nga taga Pangasinan tayo. Eh ang i-feature natin dito is Pangasinan and La Union. So, 2 vlogs yung magiging natin dito ka-wonder. Isa sa Pangasinan and isa sa La Union. So, ito is Pangasinan na muna. So, sobrang excited ako kasi i-feature natin yung mga products, mga local na mga ginagawa dito sa North naman. So, ito na, start na tayo. Nabigyan na tayo ng token and another bag. So, i-unbox ko na lang yan kapag may time tayo. And ito na yung event. Pangasinense and Ilocano World. Okay. Our content creator, Wonder, Mr. Lito Dizon. Okay, it's breakfast time. Here's our food. So these foods are local food dito sa Pusorobio. So excited ako dun sa mangga. Meron sila ditong longganisa, tinapa, meron ding egg and ensalada. This is our breakfast mga ka-wonder. So meron tayong tinapa, meron din tayong this one, longganisa. So basically, mga products daw ng Pusorobio. Tikman na muna natin yung longganisa. Kasi first time ko matitikman yung longganisa nila dito. Oh, in fairness, meaty. Look at this. Diba? Lagyan natin ng kanilang suka. Uy, masarap Sarap din yung suka. Sobrang medyo maanghang. Well, thank you. Ito yung gusto kong longganisa, yung medyo parang maalat-alat. Tsaka yung hindi matamis. Yung parang ganun sa vegan, yun yung mga peg ko na kinakain na longganisa. Stop. Kaya natin tong Gigi. So ano ba to? Babae, lalaki? Ayan, tinapa siya, meaning in-smoke siya mga ka-wonder. Kumakain ba kayo ng tinapa? Sarap nito magkamay sa anin. Kaso, dahil lang tao. Ito yung mga comfort food. Authentic na Filipino food talaga. Filipino breakfast na i-crave mo kapag hindi mo madalas kainin. Stop. Okay, ngayon naman ka-wonder is meron na gumagawa ng mango jam. So, pakita ko sa inyo.
Yan, si Miss Celine, yung gumagawa ng una is mango jam. Siya yung owner dito sa farm kung nasan tayo ngayon. This one is mango jam and dito naman is mango sauce. So ito, pwede siyang gamitin sa mga dressing. Actually, yung breakfast natin kanina na salad is dito rin gawa. Naging jam lang din siya. So, easy lang siya, binlender nila. Tapos parang meron siyang, may hinalo lang silang pampalasa talaga. Galing. And ito na yung finished product, Ka-Wonder. So, meron sila ditong Celine's Mango Jam. No artificial preservatives. Tapos, meron tayo ditong mango sauce. So, ito yung pwede nyong gamitin sa dressing. In fairness, yung sarap din niya. Talagang authentic. Kasi yun din yung natikman ko kanina sa breakfast nila. Hey, si Kuya Mark, driver. So, meron na tayong free time. Unbox lang natin yung binigay nilang token. So, here's my name. Nakita niya na. And ito, t-shirt number. Ay, t-shirt size yan. And here's our, yung pangalan ng ano natin, event natin. It's Maikan. So, it's a Ilocano word, mga Ka-Wonder. Ang ibig sabihin niya, umay, to come, and kan is parang short word for makan. So, come to eat. So, yun talaga yun. So, ang pinakaano niya is discovering the flavors of the North through a gastronomic experience. So, alam nyo ba kanina, pinakilo kami dun, Ka-Wonder. So, imagine na lang, sabi nila ang goal is kumain ng kumain. Tapos kung sino daw yung pinaka-highest gainer at the end of the event is may premyo. Yung i-goal yun, no? Baka pagkatapos ng tour na to, no? Hindi nyo na ako makilala, labo-labo na ako dito. So, anyway, meron silang binigay na bucket hat. Tapos may tatak na Maikan. And, ano pang meron? Ay, wow! So, since mainit dito, meron silang pouch na meron siyang alcohol and mga ito. Here. Siya. Tapos, anong meron dito? The t-shirt. Here, the t-shirt from, ayan, DOT. And also, meron silang, ito, pa-badge. Naalala ko nung high school ako, nung usang-uso yung ganitong badge. Yung parang may picture ng artista, ganyan. Tapos talagay mo siya sa bag mo, ganyan. Sa t-shirt mo pa nga minsan. Anyway, thank you, DOT Region 1 for this merch. Wow, Ka-Wonder, it's time for mango picking. Tignan nyo naman, oh, ang bababa ng mango nila dito. O, di ba? Pwede mong hawakan to. Ay, galing. Tignan mo yung mango nila, oh. Mango, oh, di ba? Super liit lang nung puno and ang lalaki ng mga bunga. Oh, di ba? Yan yung mga ibang kasama natin. Ay, ang laki pala ng farm nila. Hanggang doon pa sa malayo. Hello, Kuya. Kuya, anong variety to ng mangga? Kent, sir. Kent? Kent. Ang lalaki ng ano niya, no? Season po ng mangga ngayon? Oo. Every anong buwan po yan? Ito pagletong Mayo hanggang August. May to August. One time per year lang po siya nagmumunga. Tapos, ano na po yung pinakamalaking, ilang kilo na po yung pinakamalaking nakuha nyo dito? 2 kilos. Oh, 2 kilos? Isang bunga. Isang bunga lang? Yung ganyan po ba, ilang kilo na po yan? Wala po. Kalahati pa lang yan. 500 grams. Oh, edi parang 4 times niyan? Wow. As per Kuya, yung nakukuha daw nilang mangga dito is umaabot sa 2 kilos yung pinakamalaki. So this one is 500 grams lang. So imagine mo, so times 4? Times 4 yung laki niya. Ang galing. Yun. Ay, ang galing. Ayan, so nagpipik na tayo. Kung mapapansin nyo, Ka-Wonder, ano lang siya, parang mababa lang yung puno. As per yung dito, yung mga taga-tanim nila, dyan na daw, ganyan na daw kataas yan. And yung harvest time daw nila dito is May hanggang July yata yung sinabi niya, or August. Tapos one time lang siya per year nagbubunga. Tapos after nyan, kapag bumunga na siya, tinitrim na talaga nila. Kaya papansin nyo, medyo mababa lang siya. So ito yung perfect na mangga sa akin kasi nga, maano lang ako, maliit lang. So tingnan nyo. Ayan si Chef, oh. Chef, nakailan ka na? 1 kilo na to eh. Ayan, oh. Kilo na eh. 2 peraso. Alam mo ba, Chef, lumalaki daw yan 2 kilos, yung pinakamalaki nila.
As in, laki na mukha ko. Oo, ay laki. Ayan, meron tayong kasama from La Union. Yes po. Ano po yung ano niya dito, Fast ma'am? Travel and Tours po. Ayan, so... Ang ano ko dito ay kumain. Ay, yun pala yung Tour ambag. po. Gumawa ng itinerary for this tour. Yun. So, from La Union, no? Yes. Bigyan mo naman sila ng magandang bati dyan na Ilocano. Naimbag nga daw kada kayo, Ami. Yun, iba. Subscribe, follow. Anong name mo, ma'am? Jillian po. Yan, Jillian from La Union. Ito, ibang variety, oh. Tignan mo to. Para na siyang Indian mango. Maliliit. Pero mas malalaki to, tas parang may... Pero ganyan din kalalaki yung apple eh. apple mango. Ganyan din kalalaki. Ayan, compared mo kapag yung nandoon na mangga. Hi, Ka-Wonder! So, next stop natin, from dun sa may Celine's Farm, is nag-travel tayo around 15 to 20 minutes. Andito pa rin tayo, pero sa may Puso Rubio. So, ngayon naman is, i-feature natin yung ibang product pa nila dito, like yung sinakub, vinegar, and ano pa ba? Sugar cane, tas patupat at inkalti tasting. So dito sa may Buneg, Barangay Buneg, Puso Rubio. So actually nandito na siya sa harapan natin. Pakita natin isa-isa. Ito na siya, Ka-Wonder. So this one is the patupat. Nakabalot siya sa anahaw ba to? Yung gamit dito. Anahaw po. Dahon ng nyog. Ito, dahon daw ng nyog, sabi ni chef. Tapos ito, inkalti. Kasaba. Tapos pinirito po. No? Tapos ito yung sinakub. Ayan, yan yung mga local products nila dito sa Puso Rubio. And ito naman yung vinegar nila dito. Sweet and spicy vinegar. Tapos kung mapapansin nyo dito, Ka-Wonder, sa gilid, ayun, ang dami nila ditong mga sugar cane. Though hindi namin nakita yung farm mismo ng sugar cane, pero ang dami nila talagang sugar cane dito. Ayun, ang dami. So ngayon is papakita ko kung paano nila to ginagawa. Ay, wow. Grabe, ang laki ng ano nila, kawa nila, Ayun, grabe. Laki na siguro ng braso ni Kuya, no? Ayan, so interviewin natin sila. Hello po, ma'am. Ano pong tawag dito? Tagapulot, sir. Ano po? Tagapulot sa Ilocano, panutsa Tagapulot. po sa Tagalog. Panutsa. Ano po yung sinakog? Ito po, sinakob. Ito rin po yun. Okay. So, saan po gawa yan? Saan po gawa? Dito po sa sugarcane. Sugar cane po. Okay po. Yun po yung ginagawa nila doon. Yes, sir. Iyon. Tas Yung katas ng sugarcane, yun na. nandoon po. Tapos saan po siya? Bakit siya pabilog? Kasi may sukat. Tas matutuyo po siya. Tas magiging ganyan na po. May sukat talaga. Ayan. Ito siya, Ka-Wonder, kapag yan, yung sinakub, nilagay nyo siya sa bao ng nyog, ma-form siya ng ganyan. Alam nyo ba dati, inuulam ko yan, masarap yan sa kanin. Nung mga bata pa kami. Pero medyo anuhan mo lang kasi nga, super tamis niyan. Sarap niyan as dessert. So ganito daw siya, Ka-Wonder. Meron tayo ditong sugar cane, tapos meron sila ditong extractor. I mean, parang siya, pinapaikot nila yan. So ngayon, naka-extract na kasi sila ng marami. And diretso na siya dito sa lutuan nila dito. Ito na siya. Ilalagay nila dito sa malaking kawa. Tapos kung mapapansin nyo, yan nagliliyab talaga siya kasi may pugon silang malaki dito. Kaya super init niyan. Tapos ito, ilang beses nilang hinahalo-halo yan. So yun po, yun yung tubig ng sugar cane. Tubig na lang po. Tubig na lang yun. Yun po, kasi wala nang Okay po. Kaya inano na. Tapos ito na siya, yung finished product ng sinakub. Ayun na, ulilipat na nila yung buong kawa ng sinakub. Grabe niya, no? Wow. Ako si Jennifer Castelo.
owner ako ng Ramon Sugarcane Milling. Ayun, nag-aano din kami, nag-susupply ng mga tagapulot, patupat, suka, sa iba-ibang Ma'am, bayan. ano po itong inyong negosyo? Pwede niyo pong maikwento sa akin? Dumating kasi ako din September 2015. Yun, napag-decide na namin na magtayo. Until now, yun ang ano namin, ang negosyo namin ng buong pamilya, pati yung kabarangay namin, sa amin din sila nagtatrabaho. Parang tulong-tulungan. Siyempre, law of attraction, think positive, may promote. Gumanda ang ekonomiya din ng Puso-Rubio at the same time ng barangay. Para magkaroon ng pagkakakitaan na parang stable na pagkakakitaan ng mga kabarangay din namin. Mai-promote sa iba-ibang lugar. Yun nga, sabi mo nga, di ba? Para gumanda. Para umayos ang ekonomiya natin dito. Sa mga kapwa ko Pilipino na nag-explore po dito, kahit na po yung mga nasa ibang bansa at gusto nilang ma-experience kung paano gawin ang sinasabi naming tagapulot, patupat, ingkalte, pwede po kayong bumisita dito sa bayan ng Puso-Rubio. Then punta po kayo, pasyal po kayo sa barangay namin sa Bunig, Imbalbalatong, Puso-Rubio, Pangasinan. Para po ma-experience nyo kung paano po magluto ng mga asukal na actually hindi po asukal, tagapulot. Kumbaga ito ang kisses ng Pilipinas. Kumbaga sa kisses ng Amerika, dito lang tayo sa Puso-Rubio makakakita ng kisses na malalaki. Ayan, hi kay Miss Jennifer. Bali, taga Pangasinan din ako, ma'am, San Carlos nga lang. Oo, nagsusupply kami doon. Oh, saan doon sa bayan? Oo, kay Mayra. Yan. Kami ng kamoting kahoy, Mm-mm. ng tagapulot. Grabe. Ayan, so shout out kay Miss Jennifer. Nakita niyo naman yung interview niya. Hi. Yan, so kanina ka-wonder, nakita niyo yung finished product na ng patupat. Pero ito talaga yung paggawa mismo ng parang balot niya ng patupat. Bali, anong dahon po yan, ma? Dahon ng tubo, nyog. Dahon ng nyog. Ayan, so si nanay, ginagawa niya kung paano, pinapakita niya kung paano gawin yung balot ng patupat. Ilang years na po kayong gumagawa niyan? Tagal na rin, sir. Ilang years na po? Hindi lang 10 years, 20 years. Kamo na lang, Ay, sir. wow. Kahit nakapikit ka po, ma'am, kayang-kaya mo yan. Ayan, ganyan siya. Ang creative, no? So, ngayon ka-wonder, ganito yung setup. Every parang pinupuntahan namin, meron silang nilalatag ng mga products nila dyan. Tapos, ine-explain nung mismong may-ari, nami-meet din natin sila, and ine-explain nila isa-isa. So, sobrang nakakatuwa na makita natin mismo yung products ng Pangasinan, no? And ito yung mga iba nating mga kasama. So, ngayon, kakain na naman. Ay, wow. Thank you po. So, meron pa balot ang Bunig, Puso-Rubio. Okay, ka-wonder, taste test na tayo ng mga products nila dito. Katabi natin si Miss Gay. Gusto mo mag-hi, ma'am, sa vlog? Ay, pero hindi po. Ayan. Welcome to my car. So, taste test na tayo. Unahin natin yung cassava nila. Uy, palapakan naman po natin ang Barangay Bunig. Paano makakapalakpak sumusubo? Kaya napaka-generous po ng ating barangay officials. Thank you po, Kap. Thank you po sa ating mga kagawad. Ang sarap nito sa kape, mga ka-wonder. Perfect siya. Bali, binalutan din nila ng nung extract ng sugarcane na pinatamis. Try naman natin yung patupat. The efforts of our Ito naman siya ka-wonder. Malagkit. Tapos, sabi nga kanina, di ba, pinakuluan daw nila to dun sa may mismong sinakop din or sugarcane lang din. Kaya medyo matamis na yan siya. Wow! Ay, wow! Thank you po! Especially sa DTI din. Yan, may pabalisong pa sila. The products ng Barangay Bunig. Attorney, would you like to... Hi, ka-wonder! Welcome to San Fabian, Pangasinan, my hometown. Wow! Look at this. The beautiful people of San Fabian, Pangasinan.
Takan alimuanan hanggat tahuyos na bilang. Wow! Ayan, feature natin yung mga product nila dito. Hello po! Ito, meron sila ditong Barangay ni Balio, Tuyo. Magkano yung ganito, ma'am? Ay, ito po kasi Souvenir lang to? ito po, souvenir po. Ah, sige po. Ayan, product nila, Tuyo. Kasi may mga products pa sila dito. Ayan, this is... Ma'am, anong tawag nyo dito ito? Bye-bye po. Sir, giveaway namin kasi sobrang init. Kaysa late po yung ibigay namin para at least multi-purpose. Thank you po. Ito, papakita ko naman ito mamaya. Gumagawa sila ng kung ano-anong products dito. Actually, it's flavored salt to Ka-Wonder. Ayan siya. Ang daming mga salt. And meron pa sila, welcome visitors, my can. At meron pa sila ditong tupig. Ayan siya. Tapos meron pa silang, ay wow. Thank you. So ngayon, sisimulan na natin kung paano gumawa ng tupig. So nandito tayo sa San Fabian, Barangay Tukok, Tupig. Ayan. Ayan, si Sir Buboy ang ating representative. So yung tupig mga ka-wonder, sobrang sikat niyan dito sa Pangasinan, Tarlac, and Ilocos. So ganyan siya, basically. Meron po tayong ingredients sa ating tubig. Ano po? Ang una yung buko. Kinuputod yung buko. Tapos hahaluan ng malagkit. Meron tayong flour, tapos may sugar, tapos may young coconut. Tapos ito na siya yung finished product niya. Tapos ibabalot siya sa dahon ng saging. So ganito siya ibalot. Tapos kapag natapos ng ibalot sa saging, dito iniihaw na daw siya. So tansya-tansya lang din siya every 3 minutes. Tapos ma'am, pwedeng ipakita mo yung loob kung paano po yung tamang luto na po. Ganyan po yung itsura niya. Pero po dapat lahat po ng side. Ah, sige. Pag yung luto po ng side, Ito na po yung finished product niya. nandito na po yung nandito na po siya. Ah, ganyan po. Sige po. So, tikman na natin ang tupig ni Marivic. Taste test na tayo ng tupig ng San Fabian. Let's go! Open natin. Ah, okay. So, ganito itsura niya kung para malaman nyo na luto na siya. So, each side, meron na daw siyang parang medyo black-black. Ganyan. Tapos, tikman na natin. Mainit. Bagong luto. Oh, ang sarap. Ang bango nung ano. Kaya pala binabalot din siya sa ano ng saging. Nagka-add siya ng hindi naman sa flavor. I mean, parang sa aroma niya. Dito ba? Parang pack of 6. Which is Ang sarap. 300. Magkano po yung benta nyo ng tupig nyo? Magkano po? 120. 13 pieces ay 120 pesos. So, ganito yung laman niya mga ka-wonder. Ayan, ang sarap po nung tupig ninyo. One of the best tupig na natikman ko. Tapos ano siya, swak na swak siya. I mean, hindi siya yung iba kasing tupig, napansin ko yung nabibili ko sa bus. Hilaw, tapos ang ninipis, tapos matigas pa. Matigas po yung gamit nilang buko. Ah, yung buko. Sir, pag marami sila matutos po. Sa amin po malambot lang pang Ah, so yun po yung rason kung bakit masarap po yung tupig ninyo. Ayan, so tupig. So next naman natin is yung asin. So Pangasinan, nasa Pangasinan tayo ngayon. Yung Pangasinan mga ka-wonder na term ay nanggaling sa asin na word. So ibig sabihin, land of salt talaga ang Pangasinan. So ang maganda dito sa San Fabian, first time ko actually makakita ng flavored na asin. Kasi usual na asin na nakikita natin is yung puti lang talaga, di ba? Eh dito meron silang garlic at iba't ibang flavor pa ng asin. So pakita ko kung paano siya ginagawa and tikman na rin natin. So ito yung mga flavored salt nila dito. May garlic, wow, may rosemary, may black pepper, calamansi, chili, and wine. So ito yung ano talaga po ng original talaga. Ayan, so tikman natin siya. Meron silang hinanda ditong mango, ayan o, India mango. Ano po yung pinakamasarap nyo po dito? Rosemary, o sige. Try natin. Okay, cheers.
Oo nga, masarap. Sige, kakaiba yan. Try ko tong garlic naman. Ito, garlic. Ay, oo nga, ang sarap. Pwede na siya sa ano, no, kapag magga-garlic rice ka. Kamari may rice ka, tapos ibudbud mo na lang, garlic rice na siya, no. Sarap. So, interesting na meron na tayong flavored salt dito sa Pangasinan. So, binibenta nyo po ito. So, kung gusto nyo bumili, ito, 300 na siya. Ganito yung itsura niya. Ayan. Tapos, 6 na ganito, 300 pesos. Hi, Ka-Wonder! So, ngayon naman, from dun sa pinag-eventan natin, mga 5 minutes pa rin, nandito pa rin tayo sa Barangay Tiblong, San Fabian. Dito naman yung salt making talaga nila, kung saan ginagawa yung salt. So, kausapin natin yung mga taga dito kung paano nila ginagawa yung salt mismo. So, actually, nandito tayo sa gilid ng San Fabian Beach. Hello, sir. Sir, anong pangalan niyo po? Elvin. Alvin? Elvin. Elvin. Sir, bali, pwedeng ipakita nyo po yung kung paano ginagawa yung asin po. Awesome. So, ito daw Ka-Wonder, ayan, galing siya sa dagat. Tapos, ito, pinapainitan nila ng, ito, ipato, ito yung galing sa palay. Ganyan siya. Tapos, ayan na siya. Ganyan siya. So, itong ginagawa na ngayon is nag-harvest na sila ng rock salt. Ayan, si Sir from local tourism ng San Fabian. Sir, ano pong pangalan niyo? Jonathan po. Ayan. Sir, sir, kapag ano po, nakuha na po yung tubig from the sea tapos pinababad na po dyan, ilang hours po siya pwedeng i-harvest? Ano muna yan, yung rock salt, ilalagay dyan, hahaluan ng salt water garden sa mas malalim na area. And then patutunawin yung asin. So pagka niluto na, it takes 4 to 6 hours para nila mahango yan. So pag hinango na, makikita pumuputi na siya, tsaka nagiging refine na siya. So pagka nilagay na dyan sa teklis, mga 1 hour para tumulo yung tubig and then i-repack na nila yan. Sir, nabanggit niyo po kanina, yung ginagamit dito na parang... Yung mga sa bigas. Opo, ipa po, opo, sa bigas. Saan po tinatapon yan, sir, or ginagamit? Napapinabangan po yan kasi ginagawa siyang fertilizer. So binibenta pa rin nila after nilang magamit yan. It's sinasako. Tapos binibenta din sa mga gumagawa ng fertilizer. Nagiging ano yan, parang organic fertilizer siya. Okay po. So, thank you sir sa pag-explain po ng salt making dito sa San Fabian. Hi, Ka-Wonder! So, andito na tayo ngayon sa may Mangaldan, Pangasinan. So, specifically dito sa may Romanas. So, ang gagawin natin dito is meron tayong peanut brittle making and also andito rin ang tapa making. So, nandito na tayo. Ayan, sa parang ano nila dito. Common area ata nila to. Ang ganda kasi parang ang duwang nung, siguro dito rin sila nag-i-event, ganyan. So, meron silang matcha calamansi na welcome drink for us. Ano po, summer salad. Yung ano po, lettuce. In fairness, ang sarap, ang refreshing. Hi, Ka-Wonder! So, hindi na ako naka-update kanina. Medyo sumama yung pakiramdam ko doon sa may Romanas. Pero nag-tour pa sila doon sa paggawa ng peanut brittle. So, thank you po sa Romanas for touring us and paggawa ng tapa din. Marami kami natutunan. And kung naghanap kayo ng tapa and peanut brittle, try nyo po yung mga Romanas products sa may Mangaldan. So, ngayon, Ka-Wonder, andito tayo sa Welcome to Binmalay, Pangasinan! So, look at this! The sunset! Wow! Lumubog na yung araw, mga Ka-Wonder. Tapos, yan na yung beach. Diretso rin yan sa Lingayen. Grabe, no? Ayan. So, dito tayo kakain sa may Bali Bali Beach Bar. Ang ganda. Ito na yung mga food dito sa Bali Bali Beach. Meron tayong sisig. Sige lang po. Meron tayong, ano ba to? Parang poke-poke, may pigar-pigar. Tapos meron tayong fried hito. Tapos yun yung view natin. Oh, grabe, ang ganda na nung Binmalay Beach. At yan yung mga kasama natin. Okay, ngayon naman nandito na tayo sa Lingayen. We're in the tourist rest area. Dito makakabili tayo ng mga pasalubong products ng Pangasinan. Meron sila dito mga bracelet, ganito. May presyo ba? Ay, parang wala. Ay, ang cute.
Ayan siya. So, may mga earrings. Ito, meron din silang mga tablea, chocolate. Tapos, nandito naman yung kanilang iba pang pagkain, pineapple tart. Ayan, product ng Pangasinan. Ito si Romana, yung pinuntahan natin kanina sa Mangaldan. Tapos, meron din silang mga ginisang alamang. Alam nyo, first time ko makapunta dito kahit na taga Pangasinan ako. Kaya nakakatuwa rin na makita ko to. So, kapag nandito kayo sa Pangasinan, Lingayen, dumaan po kayo dito. Tabi lang po to ng Capitol. This one is 180. Ito rin yung ano natin kanina, pinuntahan natin sa may San Fabian, yung flavored na salt. Ka-wonder, next stop from dun sa TRA is dito sa may munisipyo or the Kapitolyo ng Pangasinan dito sa Lingayen. And ang ganda kasi meron na silang fountain dito. Actually, this 2026 lang siya nag-open. Kaya bagong attraction yan dito sa Pangasinan. So punta kayo dito. Best time to visit here is sunset. Tapos abutin nyo hanggang gabi para mapanood nyo tong fountain. Actually, ongoing pa rin yung renovation nila. I mean, yung improvements dito sa Lingayen Capital Commons kasi dito hindi pa siya open sa side na to. Papunta yan dun sa beach na yon. And kung mapapansin nyo ngayon dito, open area na siya. Kasi dati, alam nyo, pumupunta kami dito, may mga puno pa dito. Pero ngayon, syempre, we have to adapt din, mag-improve, ganyan. So dito, meron na dati meron dyang mga tanker, ganyan. Pero ngayon, natutuwa ako kasi napapansin ko, may mga ilaw, may mga puno pa rin naman mga ka-wonder. Tapos may mga nakatambay. Hindi ko lang sure kung mga lokal or mga bisita rin from around Pangasinan. So, ganda. Magdala na kayo ng mesa. Yan, nagtitent nga sila. Ay, nagpipiknik sila and dito na rin sila nagdi-dinner. Malawak to mga ka-wonder hanggang doon. Tapos doon yung beach natin. And ito, ang fountain in front of the capital of Pangasinan. Okay, ka-wonder, finally naka-check-in na tayo dito sa room accommodation natin dito sa Lingayen. So, this is Bergamo Hotel. So, ito yung room natin. Actually, parang 2 queen bed siya. Ayan, ito and yun. May side table, tapos dyan may AC, and dito, I think may window. Ay, joke lang pala. Ano lang siya, display lang siya. And may TV, dito meron tayong parang working table and may cabinet. Ayan, si Sir Mark pa rin yung ating kasama sa room. Tapos ito, meron tayo ditong parang kainan. Tapos dyan may ref. And ito yung main door. Tapos ito yung, wow, ang laki naman ng toilet and bath. Ang laki. Ito yung ating sink. Ito, meron tayo ditong mirror provided naman ng toiletries. Meron tayo dyan hair blower. Tapos may, ito, toilet and bath. And ito yung ating shower. So, good morning mga ka-wonder. Masantos ya kabuasan at si kayo namin. Andito tayo sa Lingayen, Pangasinan. So, kasama natin si, anong pangalan mo, sir? Sav na lang, sir. Sir Sav. Bali, from local tourism kayo, di ba? Yes. From Alaminos talaga ako. Alaminos. Ayan. So, andito tayo sa Lingayen, Pangasinan kasi makikita natin yung NIPA product naman nila dito like vinegar, wine, and kung paano daw siya ina-extract. So, ganito yung itsura ng NIPA mga ka-wonder. And dito may mga dancers sila. Go, chef! Yan ka-wonder. Andito na tayo sa NIPA plantation. And ito na po yung bunga ng NIPA, no? Ito yung suka naman. Ito po suka. Pero ito, bunga po ito. Ayan, in-extract na nila. Ayan, hiniwa na nila. Ano to kaysa sa ipil-ipil? Pwede pong kainin ito, Opo. sir? Sige po, tikman po natin. At mabuhay and welcome Tikman to natin. Lingayen. Right now, we are at Barangay Baay, Para Lingayen, siyang buko din. Pangasinan. Ito po ay pag-aari ng ating gracious host, Kagawad Lorenzo Ferrer. Ayan po si Kagawad, naka-black Parang po buko din. lahat. Yeah, so, ito yung mga products na nandito ka-wonder. Sukang NIPA. Yan siya. So, ito na yung byproducts na talaga niya. The NIPA palm vinegar, also known as sukang sasa. Ayun na lang po, yung nakasali na. Ayan, fermented sap of NIPA palm.
And meron pa silang mga hinanda ditong mga seafood, tilapia, may bangus tayo. And this one is Yung lukan. sa suka po, meron po dito sa ating table. Ayan, Kung gusto lukan mong is tikman, a type of yung clam ating found in the sukang nipa. Philippines. Parang iba pa ba siya sa halaan, no? Ayun, no? Ang sarap nung sabaw nito kung matitikman lang natin mamaya. Tapos ito, sundot kulangot. So, sa Baguio ko to nakita, pero dito pala nila ginagawa talaga. Ayan, this is sweet caramel-like delicacy. Ayan, from Lingayen. And this one is patupat. Di ba sa Barangay Buneg sa Puso Robio, may patupat na rin tayong natikman. Ganyan siya. Tapos, ayun, puto senon. Ang usual na natitikman nating puto dito sa Pangasinan na super sikat is yung sa Puto Calasiao. Pero dito, meron din pala sila sa Lingayen, which is a popular rice cake from grinded whole grain rice. Ayan yung itsura niya. Sir, ano pong pangalan niyo, sir? Kagawad, Soy, Ferrer. Kagawad Soy Perer. Bali, sir, anong meron po dito? Ito po yung tinatawag nilang Nipa Juice. Nipa juice. Ito po yung fresh pa po na nanggaling dyan. Dito po, sa, Opo. ito, in-extract po dito. So, itong nakikita po natin, mga nipa po ito. Sir, napansin ko parang nakaano siya sa tubig. Lagi bang nababasa ng tubig? Oo. Talaga naman nasa tubig lahat yung mga nipa. Doon talaga sila tumutubo. Para malago siya. Para mas malago siya. Okay po. So, taste test na natin yung nipa juice ni Kagawad Soy. Wala po kayo. Sige, kayo muna. Ano sir? Sarap? Masarap. Medyo may konting asim. Matamis. Na matamis. Pero masarap siya. Sarap. Sir, magiging ano rin ba to? Alak na? Magiging suka, pag alak, niluluto po sa So ito medyo pasuka pa, juice tas pasuka, tas pag iluluto magiging wine na po. Sige. Pero hindi po yung hindi pwedeng iluto yung maasim na po. Yung fresh talaga. Fresh talaga. Para maging Ang sarap. Sir, binibenta ba to yung isang ganyan? Okay. Sige po. Ito, merong nahuli si Chef Chad Talangka. Dito lang yan, Chef? Yes po, sa baba lang po. Ay, tumatalon-talon pa, oh. Okay, ngayon naman is sundot kulangot ng Lingayen, Pangasinan. Ma'am, ilang years ka nang gumagawa ng sundot kulangot? Matagal na po ito, sir. Ilang ano na po, mga 60 years na po? 6 years, 61 ko na. Ay, 61 Mayroon ka na, na, ma'am? yun. Matagal na ito, sir. Parang manasama na to, lolo. Akala ko, ma'am, marang mga Hindi. 58 ka pa lang. Hindi, 61 ko na, sir. So, anong meron dito, ma'am? Paano po ginagawa yung sundot kulangot? Yung una, niluluto yung Kulangot. hindi, bigas. Bigas, tapos Malagkit po ba yung bigas? Yun? malagkit, tapos niluluto niyang 3 hours, tapos pagka 3 hours naluto na yung bigas, ihuhulog yung tagapulot, yung matamis. Ito po yung Yes po. Ayan. tagapulot. Opo. Panutsa. Iba yung panutsa, yung yung Pag sa Tagalog po yun yung... matigas na yun. Matigas na yun. Tapos ano po yung next dito, ma'am? Tapos, pagkatapos, kung luto na, pero kung mainit, hindi pwedeng ilagay, magkakaamag. So pinapalamig nyo pa po? Pinapalamig po. Opo. Kinoy. Tapos ano po tong ano na to? Ito, yung bitaog. Bitaog. Itong bitaog galing po sa Ilocos. Bitaog ang tawag dyan. Ito ang gawa, sir. Bago, Matagal na kasi ito baka century na ito. So tikman na natin ang sundot kulangot ng Lingayen, Pangasinan. So paano po ba to binubuksan, ma'am? Tatanggalin lang yung crepe paper. Grabe yung... Hindi na, ganito lang, sir. Yun pala eh. Yan na. Tada! Tapos, paano po siya kainin? Yung stick. Magpuputol ng stick. Magpuputol ng stick. Ito na lang. Ayan. Ganito siya kainin, mga ka-wonder. Pag open mo, meron kang stick. Ang gagawin mo ay susundutin mo. Siyempre kakainin mo na. Oo. Malapit siya sa ano, no? Ang lasa niya parang medyo kalamay. Kalamay nga. Kalamay talaga, Taste test tayo ng Nipa wine ng Lingayen. Cheers! Hoy! May sipa nga. Sir, anong difference po nito sa lambanog? Ang lambanog po is nyug. Nyog po yun. Ito, naman, Nipa. Nipa wine. Para sa'yo, sir, anong mas nakakatama sa'yo? Depende rin dyan sa pagluluto. At iko-control mo kasi yung ikokontrol mo yung tapang niya. Kung gusto mo talagang matapang siya na mas sigit,
Pwede rin siya. May hangover ba sir pag nakarami nito? Depende rin sa Depende. Pag ikaw sir, umiinom nito? Oo, uminom kayo, depende rin. Pero wala kang hangover pag... Habol na ng itaksi ko. Kagawad. Oo. Bawal maghabol ng itak. Maikan, find the one in Region 1. Love the Philippines. Pangasinan ang galing. Idayo tayo, Lingayen! Kawander, next stop natin dito sa Lingayen ay dito sa may Bagoongan. So dito sa Pangasinan mga kawander, share ko lang, may 3 products kung ano yung sikat dito. Una is bangus, pangalawa is bukayo, and pangatlo is bagoong. Kaya dito makikita natin kung paano nga ba ginagawa ang bagoong Pangasinan. So pasok na tayo. Welcome to Merlis Bagoong. Ayan, may pa-entrance pa oh. Okay, welcome to Merlis Bagoong or MM since 1985. So meron sila ditong ginisang alamang, boneless bagoong, patis and padas bagoong. So yan yung mga products nila. Pasok tayo dito sa loob. Welcome to MM's Bagoong of Pangasinan. Wow, ang laki oh. So ito yung mga bagoong na nila. Itong nasa ibabaw niya is patis. Gagawin talaga siyang patis. Patis na pure. Kasi kinukuha muna namin. Ito yung bagoong kawander. Ito yung ginagawa namin para maluwag ang pan kasi. Para yung paglalagyan, mapadami po. Yung natin lang. Ito po, inaabot na po ng mahigit 1 taon po ito. Mga 1 year daw ang tinatagal niya. Kaya nadudurog. Ito naman ka-wonder, ito na actual na gumagawa na ng bagoong dito sa MM Lingayen. So, meron na sila ditong isda na galing daw Bicol, tapos may asin, tapos may food coloring daw para medyo pumula-pula siya. Talagang yung mga exporter na nagpapagong dito sa amin, ito po yung ini-export. Tapos hinahalo-halo. Ganun pala siya. May mga buo-buong asin pa. Kung mapapansin nyo, may tubig siya. Dahil daw yan dun sa natunaw na asin. So, di daw nila yan nilagyan ng asin. Katas ng isda at asin. So, nakita nyo kanina kung paano hinahalo-halo ka-wonder. Tapos ngayon, nilalagay na nila dito sa drum. Sabi ni Sir MM, yung ano daw nito, bali 6 months daw before daw siya i-packaging ulit. Ayan siya itsura niya. Tapos ito po yung itsura ng packaging area po nila. So dito, nagpapak po sila ng mga patis po yan ma'am, no? Ayan, patis. Ganito yung size ng patis nila. At meron din po malaking patis, no? Ayan, bali ilan pong pieces sa isang box po? 24 pieces. Ayan. Ayan sila. Tapos kayo dito naman sir, taga-takip po. Ayan. Tapos after nung bote doon, dito naman anong ginagawa nyo ma'am? Yung selyo naman na po dito. Ayan. Tapos dito naman po, nagre-refill sila or nagkakarga po sila ng bagoong puto ma'am, no? Boneless daw po ito. So, ganito siya. Itsura niya. Tapos ito na yung next part ka-wonder, iga-grind na yung bagoong na in-stock ng pinakamababa is 6 months. So ito daw, yung iga-grind nila ngayon ay 8 months daw po. Tapos ito, yung nag-grind na ka-wonder, ilalagay na nila dun sa drum and ready na siya for packaging. At yun na yung napakita natin kanina yung step by step dito sa may packaging area nila. Ka-wonder, next stop is dito sa may Mapandan, Pangasinan. And may warm welcome sila. Look at this! So, pasok tayo sa munisipyo nila. Welcome visitors to the municipality of Mapandan. Hi po! Po. Sila. Hi po kayo. Thank you po. Maikan, find the one in Region 1. Love the Philippines. Pangasinan ang galing. Inarong Panya.
Water! Next stop natin from dun sa munisipyo, nandito tayo sa Barangay Luyan. So dito tayo magla-lunch. So may farm din sila dito. Pakita nila yung mga products ng Mapandan. So ito yung mga food natin. Meron tayong red, white rice. Sir, ano po ito? Ensalada. May mangga. Tapos may burong tilapia rin tayo. Pinakbet. Tapos ginisang balatong. Tapos ginataang pantat o hito. Nice. Meron din tayong lettuce. Tapos ito makapuno. Okay, sir. Tapos, sir, ma'am, ano po ito? I-acknowledge na rin po natin. Mango cupcake. Tapos ito, binungay. Ano po ito, ma'am? Rice? Rice cake po. Wow. Malagkit po. Niluto siya sa Sir Alan. kawayan. Tapos ito, binuburan. Provincial Tourism and Ito, binuburan. Office. Si Ma'am Maria Tapos, Luisa ito yung mga Amor juice. Eliwayan. And meron pang ni-ready si ang Mapandan ng mga pagkain dito. Ito, pa-catering naman na nila to. Ayan siya. So, ngayon, mag-harvest tayo ng mais. Yung mga ibang kasama namin, nag-harvest sila ng mulberry and also yung mangga. So, ito yung team ko. The Team Mais. So, dito po tayo mag-harvest ng mais. Ito yung mga na-harvest ni ma'am. O, di ba? So, ito daw, pangkain na daw po ito sa mga hayop, like mga manok, ganyan, mga goat. Ganun. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, ano pong name niyo, ma'am? Leia P. Cabrera from Leia po, from Luyan, Mapandan. from Mapandan. Ma'am, ano po yung slow food community? Pwedeng pa-explain na lang po para sa mga viewers po natin. Yung slow food community ay ito ay samahan o grupo ng mga gardeners ng actually Mapandan and Manawag ito. Opo. So, ang president namin ay si Ma'am Vicky Padilla. So, ito ang grupong ito ay nagpa-practice ng yung natural na farming. Ganon. Walang hindi gumagamit ng inorganic fertilizers, mga chemicals. So, naturally talaga yung pagtanim namin. Opo. And then, syempre, para makatulong tayo sa ating environment, di ba? So, yun sir, ginagawa namin ito para magkaroon ng security sa pagkain. Kasi kagaya ng mga yan sir, kung wala ng pagkain, I mean sa mga sa palengke, mga ganon. So, may nakukuha ka instantly sa backyard mo. So, ganun sir. Bali, itong farm nyo, ma'am, bali pwede itong bisitahin po para sa mga iba pong mga nanonood? Open po ba ito? Okay naman sir. Bali, makiki-coordinate na lang po sa local Yes sir. unit ng Mapandan po. Yes sir. And siguro, improvement pa rin. May improve pa rin namin ito sir by planting mga rare ng mga halaman natin. Opo. Sa ngayon po ba, ma'am, ano yung mga tanim na nandito po sa slow food nyo po na farm? Dito sa backyard ko, as member of slow food community ng Mapandan and Manawag Group, mayroon kaming yung carrot, yung matagal na siyang nawala. Rare na siya kasi sir eh. So mayroon kami noon yung mulberry, yung malunggay, samsamping, singkamas, sigarilyas. So, actually, yung pinakbet, siya. Kompleto po dito yes, sa sir. Yes, sir. farm nyo po. Oo. So, sa family ko, pag, doon na lang kami nagpipik Opo. sa, namin, sa garden namin. Opo. Sa ngayon, ma'am, ilan na po yung members ng slow food community nyo? Mga matatansya nyo po ba? Nasa 20 pa lang kami, sir. And hopefully na madadagdagan pa kami, sir. Opo. Ano po yung mga future plans nyo po or parang hino-hope nyo sa slow food community po? Yung sir, yung sa seed plant and library na ipapractice pa lang o pinapractice na rin namin, sir. Yung actually, yun yung plan namin na magkaroon kami ng seed and plant library para yung mga rare ng mga halaman natin ay ma-preserve. So, yun yung plan namin. And then, eventually siguro
online selling kami. So, yun yung plan namin, sir, ngayon para mapalawak yung ating mga tanim o mga halaman na nawawala na sa ating community. Ayan, si Miss Leia ng Slow Food Community. Maraming Mapandan, salamat po, Manawag. ma'am, dito sa may Mapandan, Manawag, sir. Pangasinan. Yes. Do not wonder the Once again, we would like to... Wow. Mais con yellow. Wow! Taste test tayo ng Pinakamasarap na lechon ng Mapandan. Let's go! Ang laki. Ka-wonder, next stop natin is dito sa Coras Manor and Garden. So, isa siyang pinakabagong resort dito sa Mapandan. Ang laki, meron tayong hall na pinagtambayan kanina. Di ko lang napakita, pero nandito tayo ngayon sa itong cafe nila, which is Cafe Medarlo. Actually, pwede rin kayo dito. Ang lawak pala nitong garden na to. Meron siyang pickleball area, meron pa ditong lawak ng parking, may spa pa doon. Tapos, ang nagustuhan ko dito sa cafe na to is meron sila ditong 100 years old na mangga. So, actually, alas 3 ngayon, pero maganda yung yung hangin dito, medyo malamig din naman. Tapos, ang dami rin ng seating capacity. So, ito ino-offer nila, may pandan latte. So, dito lang yan sa may Mapandan, Pangasinan. Ito yung pangalan, Cafe Medarlo, and ito yung loob ng Cafe Medarlo. Wow, ganda. So may pinaplano sila dito, parang nasabi ni Mayor na magpapatayo sila ng parang 1,000 roses na parang sa may Cebu. So ito yung kanilang menu. And may mga pastries din sila. And screenshot nyo na lang para magka-idea kayo. Tapos meron din silang mga pastries dito na ino-offer. Ayan, tulad niyan. Okay, taste test natin yung pandan latte nila. So mix natin, medyo settle na sa ilalim yung pandan kasi. Uy, wow. Nalasaan ko kaagad yung pandan. Pero parang, pandan with latte nga. So meaning milk. This is interesting, alam nyo kung wonder. Kasi nga, pandan, parang hindi siya usual na ginagamit sa drink. Di ba, ginagamit siya pang pampa-aroma nung pagkain or bigas, ganyan. So, interesting na meron silang in-offer na pandan latte, which is their bestseller. And natanong ko kanina, open na pala to daily, and nag-open sila February 2026. So, open sila ng 8 a.m. hanggang 10 p.m. to 12 midnight. So, depende siya sa araw. Kapag weekends, nasa till 12 sila. So, puntahan nyo to sa Mapandan, Pangasinan. Ka-wonder, andito tayo ngayon sa Manawag, Pangasinan. And sobrang sikat nito dahil sa kanilang Manawag Church. So, ngayon, itutour tayo ng kanilang tour guide dito. So, actually, nandito na tayo. Ito na yung gilid ng simbahan. And ngayon, nandito tayo sa museum nila. Wow. Oh my gosh. So, nagbigay sila ng souvenir, Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Thank you, Manawag. So, ngayon, punta tayo sa isang restaurant dito sa Manawag. Okay, next stop natin dito sa Manawag ay sa Hardin sa Paraiso. So, isa to sa pinakasikat na kainan dito sa Manawag kasi maganda yung yung location, ayun na para kang nasa nature talaga or nasa paraiso literally. Tapos, ito yung itsura ng kanilang restaurant. Hardin sa Paraiso. It's just about 5 to 10 minutes drive from doon sa may Manawag Church. So, andito tayo ngayon kasi tuturuan tayo ng isa sa pinaka parang nila dito, product nila, which is the Kundandit. Kuha lang ako isa, sir, ha? Sige po. Yung itsura niya, Kundandit. Finished product na siya. Ako po si Imelda Barceles, taga Barangay Paumanawag, Pangasinan po. Opo. Bali, ano po yung ginagawa niyo, ma'am, ngayon dito? Pinapunta ko ni Sir Brendan dito para ng mga atong product namin sa Kundandit po. Yung Kundandit po, ano po yun? Ang Kundandit po ay yung malagkit po na bigas. Ito po yung malagkit po. Ito, 2 beses mo siyang hugasan at tapos isasangad po siya sa palayok. Pag sinangad po, magiging golden rice na po siya.
At pag nasangag na po, igilin natin ito sa makina po. Magiging flour na po siya. Hindi maano. Tapos, ito rin yung pulot na gagawin natin. Lagyan natin tubig tapos iluluto at magiging ganito na po siya. Hindi malaso, hindi rin malapot. Tama lang sa timpla. Ma'am, ano pong essential, ano pong history ng kundandit po? Ang history ng kundandit. Bakit po nagkaroon ng kundandit? Since panahon pa daw ng hapon, sabi ng lola-lola ko na ito daw yung pagkain nila na hindi daw mapapanis. Pagkain po nila ito na kasi noon daw, lagi silang gutom at wala silang maisip na pagkain kasi yung bigas napapanis after 2 to 3 days. Kaya nakapag-isip ng mga ninuno namin na gumawa ng pagkain pang matagal hanggang 1 month. Kasi nagtatago nga pula sila sa loob ng yung sa loob ng yung lupa. Kasi panahon pa ng hapon o tunnel. Kasi doon po daw, kasi pag may usok, malalaman ng mga hapon daw na may tao. Kaya ang ginawa nila, habang wala pang mga hapon, niluluto na nila yan. Yan ang naisip nila kung pagkain nila po, sir. Opo. Nabanggit niyo na po yung pagluluto ng kundandit. Ngayon Opo. naman po, pakita niyo naman po kung paano siya niluluto, ma'am. Ito po yung finished product na ito. In-steam natin siya ito, sir. Opo. Paano po siya namomolde ng ganyan, ma'am? Lagay natin dito yung ito po. Yan po. Ito yung moldihan niya, Yes ma'am. po, ito yung moldihan. Ito, gawin Ano pong natin. shape to, ma'am? Half moon po, sir. Ganun natin siya. Ganyan po. At tapos, ilagay natin dito para maging siya. Ganun po siya. Pas natapos, kunin natin, ilagay natin dito, sir. Ganun po. I-steam na siya, oo. Paano po siya niluluto, ma'am, na kamari, pag kumulo na yung tubig? Opo, 5 minutes po. Pwede mo siyang, pwede nang naluto na po yun, sir. Sige po, bali, titikman na natin ang kundandit. Kundandit. Dito lang po I-steam. ba yan sa Dito lang Pangasinan? sa Pangasinan po. Sa Barangay sa Manawag po. Okay po. Ilang years na po kayong nagluluto ng kundandit? Almost, since bata pa ako, sir, tinuruan po ako ng parents ko na gumawa. Hanggang sa nagkapamilya na po ako, ito nang ginawa ko. Kasi sabi ng tita ko, ipagpatuloy ko lang ito para hindi mamatay yung paggagawa natin ng kundandit, sabi po na sir. Sige po, salamat po, ma'am. So ito yung food natin dito. Meron tayong empanadang pakbet. So ganito yung itsura niya. Ayun. Tapos nandito na yung kundandit. So tikman na natin. Ka-table natin yung mga from LGU Manawag. Hi kayo sa vlog, ma'am. Hi, vlog! Thank you po. Ayan, kasama natin yung mga staff dito from DOT, mga drivers natin and all. Thank you, sir. Thank you po sa pag-drive ng maayos sa amin. Pero nakabalot pa siya sa dahon ng saging. And ano ba ito kainin? Open lang. Tada! Ayan oh. Grabe yun oh. Sabi. Sarap. Grabe ka, Wonder. Ang sarap ng food nila dito. Itong na-trickman na natin kanina. Ito, turon. Order kayo nito, dessert. So, turon siya with caramel. 105 pesos. Tapos, yung pansit, the best din. And also, ngayon, matitikman natin ang sampaguita ice cream. So, isa siyang parang from a supplier here in Manawag daw. Kasi yung buong barangay, sa isang barangay nila, maraming sampaguita. Kaya nag-innovate sila ng sampaguita ice cream. And also nga pala, ka-wonder, nakausap natin yung owner dito ng Hardin Paraiso. Almost mga 20 years na daw pala sila dito. Try nyo daw yung kare-kare nila dito, yung crispy ulo and yung sisig kasi masarap. So, tikman na natin ang kanilang sampaguita ice cream. Okay, try na natin ang kundadit. Ganito siya. Actually, ang feeling niya, ka-wonder, kapag hinawakan mo, parang medyo hard siya, yung texture niya. Tapos, medyo gooey siya nung ginanon ko, binray ko siya. Wow! Medyo matigas siya, ka-wonder, ha? Kaya, ako, naka-braces kasi ako. Kaya, medyo ingat lang. Ganito pala siya, hindi siya ganun katamis. Tapos, swak na swak talaga siya. Talagang parang intact talaga siya. Kasi nga minolde siya. So, medyo mabigat talaga to kapag pagkain. Which is parang talaga. Kasi nga, pantawid gutom nila to dati or survival food nila during the World War II. During Japanese War yata. Nung nakatago daw. Di ba nakita nyo naman kanina. In-explain nila yung gumagawa na pagkain talaga nila to.
during the World War II, nasa ilalim pa daw sila ng tunnel, ganyan. Kaya maganda rin na meron pa rin gumagawa ng kundadit dito sa Pangasinan. Hi, Ka-Wonder! So finally, nakapag-check-in na tayo dito sa hotel natin dito sa Urdaneta, Pangasinan. So we're staying here sa Levo Hotel. So malapit lang siya sa Palengke. So nasa city center. So quick room tour tayo. Here's our bed. So 2 beds na naman siya. Actually medyo malaki, parang queen size yung bed nila. And pagpasok talaga, mapapansin mo, medyo malawak talaga yung room nila. So meron tayo ditong side table. And dito may saksakan naman dyan. Anong saksakan to? Ay, may pailaw. Tapos, ang best part dyan, meron tayo ditong window na may overlooking view. Look at this. Wow. So, welcome to Urdaneta. Yan yung Urdaneta, mga ka-wonder. May rice field. Tapos, I think nandito yung city center ata nila sa part na to. Tapos, ito naman yung view kapag dito kayo nakatayo sa bintana. Ayan, si Sir Mark pa rin yung kasama natin. Tapos dito may side table. Ito, meron silang pa-fruits na naman ha. I don't know kung ano to, complimentary talaga siya for each guest na mag-check-in dito. Or dahil DOT lang kami. Tapos dito meron tayong TV, tapos dito meron tayong another table. And this one is not complimentary, mga ka-wonder. Meron silang mga ano dito, snacks with charges, pero ito complimentary to. Coffee, water, and tea. May electric kettle, may safe, tapos dito meron tayong ref, and dito may open cabinet. Yan, sampayan lang yan. And ito yung main door, ka-wonder. Tapos may provided din silang weighing scale. Punta naman tayo sa toilet and bath. Wow, this is their toilet and bath. Meron tayong mirror, may sink, tapos dito meron silang mga toiletries na provided dyan. Okay. May toothbrush, shower cap, comb, and cotton swabs. Shower cap. And ito yung kanilang toilet. May bidet naman, tissue. Wow, in fairness maganda yung design ng ano nila. Minimalist lang. And ito yung shower area. Provided naman ang shampoo, shower gel. So, ganda. Ano? O, diba? Yan yung pinaka-view ng hotel natin. So, ang pangalan ng hotel natin, Levo Hotel. Pwede nyong i-book sa Agoda, mga ka-wonder. Check nyo na lang yung hotel na ito. And you can use my Agoda hotel coupon that is WonderJ Agoda. To redeem, punta lang kayo sa Agoda app, pindutin ng deals, enter coupon WonderJ Agoda, all capital letters, for up to 10% discount. And Agoda WonderJ, all capital letters, for up to 5% discount. Tapos, check nyo rin sa Klook. Use my Klook promo code that is WonderJ Klook for up to 5% discount. Kung saan na lang kayo mas makakatipid, yun na lang po yung gamitin nyo. So, stay lang tayo dito ng I think 1 hour and meron pa tayong event sa may Urdaneta. So, let's go. Hi, ka-wonder! So, just like that, nandito na tayo sa Urdaneta, harap ng munisipyo nila. And, yan na po, nagre-ready na yung mga chef natin kasi merong magaganap ngayon na Culinary Wars. So, ang maganda dito sa Mike and Leg 4, may cook-off na mangyayari kasi nga may mga kasama tayong chef from different, actually, provinces. Kaya nakaka-excite. So magluluto sila in front of namin at mga people dito sa Pangasinan. So pakita natin sila. Yan na po ang mga chef natin. So ang venue natin is sa harap ng Magic Mall and yan po yung night market dito sa Urdaneta. Yan, ang daming tao. So ang twist ng Culinary Wars, ka-wonder, may mga mystery boxes. So 5 chef yung maglalaban-laban dito. Actually friendly competition lang naman. So may 1, 2, 3, 4, 5 and may ingredient daw dyan. Go, chef! Woo! Tapos dito on the side, may mga ingredients na sila na alam na nila to. Yung nandun lang yung mystery. And ito yung mga ingredients na alam na nila. Again, may mga gulay at mga condiments na. The Culinary Awards 2026. Our timer is Star Chefs right now. Palapang naman po! Alright, good luck! Yes po, pwede na pong kumuha anytime. Okay, maybe we can cheer with for your favorite chef. Pwede na po? Yeah. Wow, tumatakbo. Ay. Ginawa na siya. Start na! Go, chef! Woo!
Okay, so currently, kumukuha na po ng mga ingredients ang ating mga chef sa atin. So makikita niyo po kung paano ang pagpili. Okay, unahin natin si Chef Chad ng Narvacan, Ilocos. So, na-reveal na ka-wonder yung kanilang main ingredient. It's tinapang manok. Ayan na siya, oh. So, iba-ibang klase lang ng luto to, pero yung main ingredient nila is tinapang manok. So, yan si Chef Chad. Nag-start na siyang mag-fillet-fillet. Ito naman si Chef Ryan. Ayan yan. So, tignan lang natin kung anong ginagawa ni Chef Ryan. Okay, so iba-iba po yung technique. We are seeing a chef with the puso ng saging boiling. No? Yung isa naman pong chef natin has coconut milk. Yan, ito naman si Chef Jace. Ayan yung ginagawa niya. So, panuotin lang natin kasi hindi ko rin naman talaga alam yung ginagawa niya. Curiosities out of their creativity as well. So, yan, 5 minutes na lang mga ka-wonder. So, almost tapos na sila. So, ito yung kay Chef Chad. Ang mga judges. Ayan siya, grabe. Nakaka-excite to. Tingnan nyo yung plating niya. The flavorings Wow. of our dear chefs. Dito naman tayo kay Chef Ryan. They will have to also present Grabe yun, no? their dishes later. Wow. Ito naman, nagpi-plate na rin si Chef Jace. Next naman kay Chef Save. Next naman kay Chef Ruben. Wow. So ngayon tapos na silang magluto mga ka-wonder at nag-explain na sila ng mga pangalan ng food nila and ano yung food nila. So si Chef Ryan na. Masyadong niluto. So ginawa kong parang in-spread ko siya. So I shredded like tinapa. So like tinapa chicken. So yung mga judges natin, si RD, tapos yung mga iba pang na-invite nila dito. So isa-isa din, bari apat yung Once again, this judges is my nila. Tapos Can may criteria din. 2026. So sino kayo Discovering the mananalo? flavor 6. Awarding of winners Yes. na! Alright! And the winner, my dear chefs, Hardy Bingo. I now announce the winner of our Culinary Wars 2026. Chef po siya for sure. Chef, everybody, the winner of Culinary Wars 2026 is everybody! Every one of them! Lahat po sila panalo. Kinabahan kayo, no? Because of that, Super Kalan will be awarding your prizes and cash prizes din po. Meron po kayong special item. Hindi ako masyadong magaling may mga surprise. Ito na po yung props mo, Ma'am Divine. Props pa tayo. Good morning, ka-wonder. It's our last day ng My Can Leg 4. And nandito pa rin tayo sa Urdaneta kasi dito tayo sa may tinapahan. Dito, papakita kung paano siya ginagawa and product ng Urdaneta. Let's go. Hi po. Good morning. Ay wow, akala ko mga tinapang isda. Ito yung mga finished product ng Rowenas Tinapahan. So ito sila oh. Rowenas Kalinatu. So meron silang bangus na tinapa, meron tayong chicken tinapa, may galunggong tinapa at yan pa yung bangus tinapa. So ganito yung packaging. Ito na po yung pagawaan ng tinapa. So ito yung kanilang parang lutuan na area. Ayun may mga parang pugoni pa sila dyan. Ito yung fresh pa lang, hindi pa natitinapang isda. Hi, ka-wonder! So, tapos na tayo dun sa tinapahan. Nandito pa rin tayo sa Urdaneta. Pero this time, pupunta tayo sa kanilang bagsakan. So, 1, 2, 3, go! Dito na si Chito. Si Chito Miranda. Diba? So, meron tayo dito mga kasama from Tourism Pangasinan. Ikaw. Eh,
Kasi ma'am, from Malasike. Mamatingin mo naman sila ng dialect nyo. Wow, mga dialect nyo. Taga Pangasinan ka lang din ang pala. Parang magkaiba tayo, Sige si Rin. Masanton Kabosan at si Kayon Amin. Ang tingaran nyo ma'am? Siya si Julian. Pingali taon nyo lang ma'am? 22. Single kayo ma'am? Ay, ibang tanungan. Yes po, single po. May irereto ba? Sige, sa diyan mga subscriber natin, single po si ma'am. Naiya na tuloy ako. Ba't ka na conscious? So dito sa bagsakan ng Urdaneta, dito namimili yung mga parang medyo mas maliliit na mga stores or palengke around Pangasinan, kasi dito talaga yung mga wholesale na like mga vegetable and other mga produce binibili. Tapos ibebenta nila ng retail sa iba't ibang lugar. Kasi syempre sa bagsakan, alam nyo naman, mas mura. So gaya nito, mga onion, so mga sako-sako talaga sila dito. So malakihan talaga. Ito may garlic. So kapag bumili kayo niyan sa mga pwesto ganun or kamari sa mga sari-sari store, pwede nilang ibenta yan per piece, ganyan. Pero dito mas mura talaga. Tapos ito mga local produce naman, galing daw usually sa Highlands, which is Benguet. So kung mapapansin nyo din yan, siya, pack talaga siya. So ready to parang order na nung mga nagbebenta sa mga maliliit na palengke. So meron tayo dyang patatas, ito is Chinese petchay. Tapos dito naman may pa-avocado. Ang ganda ng pagkakakamado. Tapos, yung mga client pala dito sa Urdaneta Bagsakan ay nanggagaling po sa iba't ibang lugar like Cavite, Laguna, Batangas, Bicol. So, hindi lang talaga dito sa Pangasinan mga ka-wonder. Pati mga taga Manila pumupunta rin dito sa Bagsakan kasi siguro generally mas mura talaga dito, no? Kasi nga mas malapit din to sa Baguio or Benguet. So, syempre nakakat yung transportation cost nila. So mas mura din dito sa may Urdaneta na Bagsakan. So dito meron silang binibentang pipino. Ma'am, magkano yung isang bundle mo ng isang ganto? Ito po, ilang kilo po ito ma'am? 10 o 550. So parang 55 lang. Ang mura lang. Ito, 200. Ilang kilo po yan? 10. 20. So talagang mas makakamura kayo. So ito 200 per bundle, 10 kilos sa mga ka-wonder. So parang yun nga, lumalabas marap 20 na yung puhunan mo. Tapos parang ito 550 o 55 per kilo, parang ganun. Pero bibilihin nyo dapat siya ng isang bundle. Yun lang yung dito, yun yung difference. Maramihan pero mas mura. So mas kikita talaga kayo kapag may plano kayong magtindahan ng mga gulay or prutas. Dito kayo bumili ng mga goods ninyo sa may Urdaneta Public Market or sa Bagsakan ng Urdaneta. Hi ka-wonder! So next stop natin is dito sa Binalonan, Pangasinan. So malapit lang yan, magkatabi lang ang Urdaneta and Binalonan. So nag-travel lang tayo ng around 20 minutes yata. And ngayon, pinapakita na yung may sikat na product ng Binalonan, which is the longganisa. Napakaraming ginamit. Ayan si Miss Judy Ann. 1 kilo lang na pork. Ayan. Kamay ni Judy Ann. Hinugasan po. Very, very thorough ni Ma'am Judy Ann ang kanyang kamay. So pagkatapos mekos-mekos ni Ate Judy Ann ang mga sangkap. Tignan mo na siya, ganyan na siya. So ganito nila yung way ng paglagay doon sa intestine ng baboy. So ganoon na siya. Actually parang malalaki po yung Hindi mo nakikita doon sa likod. Malalaki siya. Ito yung itsura ng intestine. So ngayon naman, nailagay na lahat sa dried intestine and tinatali na ngayon ni Ate Judy Ann. Yun yung iluto ko, the biggest binalonan ng ganun sa mas nag-ano ko, nagtawag ako ng mga producers. Pero ako yung nag-take. Paano mo yun nabuo? Hindi po, yung pasta. Pasta pala. So this is the Binalonan Longganisa. Thank you, Miss Judy Ann. It's time for lunch. So dito tayo kakain sa The Brinks Resto Cafe. Hello po. Sinandan.
So this is the library of Binalunan. Ang maganda dito sa kanila, sa Binalunan, napansin ko, ang lawak nung sa park nila. Look at ito, may mga buildings silang ginawa. Tapos may mga parks pa doon. And dito, hindi ko sure kung ano yan. Pero dito, cafe siya. Ito po ba yung library, sir? Second floor. Okay. So, coffee shop po ito. Ayun na. So, dito sa second floor yung library. Yung sa first floor is coffee shop. Oy, nice! Look at this! Parang sa Starfield sa may Korea. No? Hi, Kawander! So, andito pa rin tayo sa library ng Binalonan. And ito na yung pinaka last stop natin dito sa Pangasinan. And meron silang binigay na token. So, ang cute. This one is from Pangasinan Tourism. Bangus! Tapos, may mga bunuan na I think this is alamang. Okay. Meron kaming bango. Bango. Ayan o, Sir Boboy. Sir Boboy, dito pa nag-hi. Hello, Wonder. Ayan, tapos yung team niya, nandito rin sila. From Pampanga. Follow niyo po sila. Lagay ko yung social media. Thank you. Yun. Tapos ito naman yun sa Maikan naman yung ganitong lagayan. So, Wonder, siguro dito natin i-end ang another vlog here in our channel. So, ito, Pangasinan pa lang ito mga ka-Wonder. Meron pa tayong La Union. Pero nauna to, actually ito yung ending ka-Wonder. Tapos, kasi ang nangyari, nauna yung Pangasinan, tapos siningitan ng La Union, tapos Pangasinan ulit. So, nauna talaga yung vlog natin dito sa Pangasinan. Tapos, yung La Union natin is next vlog. Panoodin mo na lang yung ka-Wonder. So, before mag-take is the Department of Tourism Region 1 for inviting us and for all the experiences na na-experience natin, and also sa mga nakasama natin, sa mga new found friends natin, kila chef, mga tour guides natin, and also mga travel agents. Yan, hindi ko na kayo ma-mention lahat. And sa buong DOT Region 1, thank you po talaga sa lahat. And also sa lahat ng mga local community po na napuntahan namin. So, kung nagustuhan itong video na to, make sure to hit that like button and also subscribe sila sa channel natin. This is Wonder J. Follow for more travel tips. Bye-bye!